Magandang umaga mga bata. Bago kayo umupo, pulutin ang mga kalat at ilagay sa tamang basurahan. Salamat, maaari na kayong umupo. Ngayong araw ay magkakaroon tayo ng isang maikling balik-aral tungkol sa nakaraan nating leksyon. Joy, magbigay ng mga salitang ginagamit natin tuwing tayo ay naghahambing. Magaling! Bakit kaya tayo gumagamit ng paghahambing tuwing tayo nagsasalita o nagsusulat? Mahusay! Batid kong naaalala niyo pa ang leksyon nating ng nakaraan. Class, sabay-sabay nating basahin ang layunin ng ating aralin ngayon. Nabibigyang kahulugan ang tayutay. Nakapagbabahagi ng sariling kahulugan sa simile o pagtutulad hango sa napakinggang teksto. Naiuugnay ang natukoy na halimbawa ng tayutay sa naaangkop nitong kahulugan. Bawat grupo ay magbibigay ako ng mga salitang hindi nakaayos at inyong bubuuin. Pangkat 1. Magaling! Ang salita ay tayutay. Ikalawang pangkat. Tama, ito ay simile. At sa pangatlong pangkat naman ay tama, ang pagtutulad. Magaling class! Base sa mga salitang inyong inayos, ano sa palagay nyo ang magiging aralin natin ngayong araw? Magaling! Ang ating magiging aralin ngayong araw ay ang pagtukoy sa simile o pagtutulad sa napakinggang teksto. Ngayon, class, ay makinig kayo ng mabuti dahil may gagawin kayong isang aktibidad pagkatapos ng ating talakayan. Ano nga ba ang tayutay? Ang tayutay ay isang matalinghagang pananalita na ang layunin ay maging maganda at masining ang ating pagpapahayag. Ngayon ay may iba't ibang uri ng tayutay, ngunit isa lang ang bibigyan natin ng pansin sapagkat ito ang ating magiging aralin ngayon. Ano nga ba ang simile o pagtutulad? Ito ay nagpapakita ng pagtutulad ng dalawang bagay sa pamamagitan ng paggamit ng mga katagang kagaya, kasing, sing, katulad, parang, gaya ng at iba pang kauring kataga. Halimbawa ng simile o pagtutulad ay si Ana ay katulad ng kanyang mapagpatawad na ama. Dito ihinahambing nila si Ana sa kanyang ama na mapagpatawad. Tama. So, ang ibig sabihin nito ay si Ana ay mapagpatawad gaya ng kanyang ama. Nakuha, class? Magaling! Aking ibabahagi ngayon ang isang maikling kwento tungkol sa paglalakbay ni Rosa. Makinig kayo ng mabuti sapagkat mayroon kayong gawain pagkatapos nito. Ang maikling kwento ay pinamagatang ang paglalakbay ni Rosa. Si Rosa ay isang dalagang mahilig maglakad sa bukid tuwing umaga. Habang naglalakad siya, napansin niya ang mga bulaklak na namumukadkad sa paligid. Ang puso ni Rosa ay tulad ng ibong malayang lumilipad na puno ng saya at pag-asa. Ang kanyang mga pangarap ay parang bituin sa langit na maliwanag at gabay sa kanyang landas.
Ang kanyang tapang ay tulad ng bundok na matatag na hindi natitinag sa hamon ng buhay. Ang kanyang kabaitan ay parang malamig na tubig sa tag-init na nakakapawi ng pagod ng iba. At ang kanyang pagkakaibigan ay tulad ng sinag ng araw na nagbibigay init sa liwanag sa mga taong nakapaligid sa kanya. Sa bawat hakbang ni Rosa, natutunan niyang ang buhay ay mas magiging makulay kapag may pag-asa, tapang, kabaitan, at tunay na pagkakaibigan. Yun ang tungkol sa paglalakbay ni Rosa. Base sa kwentong ating binasa, magtatanong ako sa inyo ng mga katanungan at inyong sasagutin. Magtaas ng kanang kamay kung gustong sumagot. Ano ang pamagat ng kwento na ating binasa? Tama! May mga halimbawa ng simili o pagtutulad ba na naibigay sa kwento? Kung mayroon, magbigay ng isang halimbawa. Yes, Joy? Tama, ang isang halimbawa na naibigay sa kwento ay ang kaniyang mga pangarap ay parang bituin sa langit. Hinahalin tulad nila na ang pangarap ni Rosa ay parang mga bituin sa langit. Ating binasa ang isang maikling kwento na pinamagatang ang paglalakbay ni Rosa. Ngayon ay magbibigay ako ng kopya ng kwento sa inyo at basahin ulit ang kwento at pagkatapos ay bilugan ang mga halimbawa ng simili o pagtutulad. Pagkatapos niyong bilugan ang mga halimbawa, magtatawag ako ng isa sa inyo para sabihin sa harap ang kaniyang sagot. Gawin ito sa loob ng 10 minuto. Ngayon, Narita, gusto kong iyong ibahagi ang iyong sagot sa iyong mga kaklase. Class, ganun din ba ang inyong mga sagot? Magaling! Ang iyong mga sagot ay tama. Ngayon ay magtatanong ako sa inyo ng mga katanungan tungkol sa ating inaral ngayon. Ngayong araw, tungkol saan ang ating aralin? Tama! Ang ating aralin ay tungkol sa tayutay, simili o sa pagtutulad. Mahusay, class! Ano naman ang ibig sabihin ng tayutay? Yes, Joy? Magaling! Magbigay ng halimbawa ng simili o pagtutulad. Kaysa? Tama! Mahusay, class! Ngayon ay bakit natin ginagawa ang pagtutulad kung tayo ay nagsasalita? Tama! Ginagawa natin ang pagtutulad tuwing tayo ay nagsasalita upang mas maganda at masining ang ating pagpapahayag. Tama, class, magaling! Batid kong inyong naintindihan ang ating aralin ngayon, kaya naman ay magbibigay ako ng isang maikling pagsusulit. Basahin mabuti bago sagutin. Isulat ang tama kung ito ay halimbawa ng simili o pagtutulad at mali naman kung hindi. Magtaas ng kanang kamay kung may mga katanungan. Gawin ito sa loob ng 20 minutes.
Time's up. At aking iko-collect ang iyong mga papel. Ngayon, magbibigay ako ng isang takdang aralin at inyong ipapasa next week. Magsulat ng 5 halimbawa ng simile o pagtutulad at ito ay isulat sa isang 1/4 na papel. Goodbye, class!